Sa bawat pag-oorganisa ng isang matagumpay na triathlon event sa bansa, sino-sino nga ba ang mga taong bumubuo sa likod ng ligtas at patas na takbo ng kompetisyon? Kialanin natin sila sa feature report ng kasama nating teammate na si Paolo Salamatin. Isa ang triathlon sa mga maituturing na pinakabrutal at pinakamahirap na sport sa buong mundo. Isang laro na di lamang pisikal, kundi mental na hinahamon din ito ang bawat atleta. Sa bawat kompetisyon na kung saan mayroong swim, bike at run legs, dito nasusukat ang determinasyon, lakas at tapang ng bawat kalahok na kung saan ang iba ay natatapos ang kanilang race na halos di na makatayo sa pagod at init. Mayroon namang nagiging emosyonal at ang iba naman ay sumuko na o hindi na magawang tapusin pa ang kanilang race. Ngunit kung gaano kahirap ang ginagampan ng papel ng mga atleta sa loob ng race course, ganoon din kahirap ang trabaho ng mga technical officials ng Triathlon Philippines. Sila ang taong karaniwan mong makikitang nakakalat sa buong race course at ang nasa likod ng maayos, ligtas at patas na kompetisyon. Sila ang mga taga-siguro kung nasusunod nga ba ang mga race rules sa bawat event, mula sa malilit na local races hanggang sa malalaking kompetisyon. Ang mga technical officials ang nagsisilbing mata, tenga at utak ng kompetisyon. Ngunit hindi lang ito trabaho para sa kanila, dahil ito ay bunga ng kanilang magkahalong dedikasyon at pagmamahal sa nasabing sport. So we follow all the competition rules. Gaano kahirap? Mahirap. So you will see the passion and the dedication of our technical officials. Kung mahirap mag-triathlon, mahirap din po mag-technical official kasi we are also under the heat of the sun. And kung kailangan namin humarang sa mga sasakyan, kung may sasakyan, iharang po namin katawan namin para lang mag-safe yung mga atleta. But fortunately, wala naman pong ganong kaso. But we will do our best talaga to keep everyone safe. At para mas lalo pang patunayan ito, tinanong natin ang isa sa mga technical officials ng Triathlon Philippines sa si Kevin Reyes kung gaano nga ba kahirap ang role ng isang technical official sa sport na triathlon. Boss, okay lang. Boss, gaano kahirap maging technical official? Well, the preparation itself takes months. So, of course, the priority of the race is the safety of the athletes. That's number one. And of course, the event itself is, you have to prepare, you have to go through with a lot of processes with the LOC, with also with the aside from the local, with the Subic Tourism Board, of course. In order to make this event happen, you have to go through all these processes. Ibinahagi rin ng Vice President ng TRAP na si Sarita Zafra na di basta-basta at di biro maging isang ganap na technical official ng Triathlon Philippines. Kung nakikita natin yung mga naka-green vest, nakalagay track marshal, we started like this. I started as a volunteer for 3 years. And then I took my level 1 certification course under World Triathlon. We had a 2-day seminar and a written exam, a practical test. I was level 1 for 4 years. And then I took my level 2 certification, that's 3 days abroad. And sobrang hirap ng take-home assignment namin, which we did for 1 month. And 4 years ka magle-level 2. Okay, now yung level 3, pahirap na pahirap yan. By invitation na lang yung level 3. Pero sa kabila ng mga hirap at pagod na nararanasan ng bawat triathlon technical officials, gaano naman nga ba ka-fulfilling ang ganitong klaseng trabaho? Pag nakita mo yung ngiti ng mga atleta, na happy sila pag nakuha nila yung medal nila, pag nanalo sila, it's rewarding in that sense. So kahit na nakakapagod siya, ano pa rin siya, it's something na babalik-balikan namin, hindi namin naatrasan. Ilan lamang to sa mga napakaraming dahilan ng pagiging technical official, di lamang sa sport na triathlon, kundi maging sa lahat ng mga sporting events sa buong mundo. Sa bawat pito at utos na kanilang ginagawa,
ay senyales ng iisang layunin ang mapanatiling ligtas ang mga atleta at manunood tungo sa maayos na takbo ng buong kompetisyon. Paulo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.